Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kubli at lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalawalhatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo.
Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tori ng Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga na ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag muna po nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Aminin po natin, meron tayong pag-iisip na ganito, na mga pangit na nangyayari sa buhay natin ay dahil
sa kasalanang nagawa natin o kaya ng mga magulang natin, ng pamilya natin. Kaya nga kapag nagkasakit tayo ng malubha, nawala ng importanteng trabaho, bumagsak, nalugi ang negosyo, nagkaroon ng malaking problema sa pamilya, madalas naisip natin, ano bang naging kasalanan ko? O ano bang naging kasalanan ng pamilya ko para mangyari sa amin ito? Na kapag natiyak natin, wala naman wala naman akong inaargabyado. Nagtatampo na tayo sa Diyos. Na para bagang hindi natin deserve ang problemang ito. Gayun din kapag nakaka-encounter tayo ng tao o ng pamilya na may matinding problema. Umaandar na yung pagiging chismosa natin sa isip. Inisip natin, ano kaya kasalanan ng mga ito, ng pamilyang ito? Kung bakit ganun katindi ang problema nila? At kapag natiyak naman nating mabuting tao naman, saka natin parang kukwestiyonin ng Diyos, Lord naman, bakit naman? Na para bang hindi nila deserve ang problemang yan. So kumbaga, naniniwala tayo sa karma, di ba? Na kapag may masamang ginawa, may mangyayari din sa ating masama. Alam niyo kung bakit hindi tayo naniniwala dapat sa karma? Sapagkat meron tayong Diyos. At ang Diyos natin ay hindi mapaghigante. Hindi nga ba't ang paalala ng Panginoon sa atin, pinauulan niya ang ulan, pinapapatak niya, pareho sa mabubuti at kahit na sa masasama. Tama namang may mga kasalanan tayo na konektado sa mga problemang naranasan natin. But it's not always the case. Diba? May mga gumagawa ng masama, maganda pa ang kalagayan May mga gumagawa ng mabuti, sila pang nasa pangit na kalalagayan. So hindi ito tungkol sa paggawa ng mabuti, ang mangyayari sa iyo mabuti. Paggawa ng masama, ang mangyayari sa iyo ay masama. Ito ay tungkol sa mundong pinananahanan natin ngayon. Mundo na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng demonyo, the king of this world. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga problema. Kahit nagpapakabuti tayo, hindi dahil kasalanan natin, kundi dahil naninirahan tayo sa mundo na makasalanan. Mayroong mancha ng kasalanan, kaya may paghihirap, may sakit, may kamatayan. Tama namang ang mga ginagawa nating masama ay ating pagbabayaran at may gantimpala para sa ating mga ginagawang kabutihan, pero hindi dito yon. May takdang panahon para doon. May judgment day. At hindi dito yon. Huwag nating panghimasukan ang isip ng Panginoon sapagkat samantalang tayo ay narito, ang dapat na maging concern natin ay yung tayo magbago. Yung talinghaga sa Ebanghelyo para sa atin yun. Tayo yung parang puno ng igos na binibigyan ng tsansa na magbago. Pansinin po ninyo sa Ebanghelyo, binaling ni Kristo yung atensyon ng mga nagtatanong sa Kanya sa sarili mismo nila. Kasi ang tanong nila, para bang masasamang tao po siguro yun, yung mga pinapatay ni Pilato. Dinagdagan pa nga ni Kristo, yung mga nabagsakan ng tore ng Siloe. Siguro masasamang tao sila, kaya nangyari sa kanila yon. Anong sabi ng Panginoon? Kung hindi kayo magsisisi sa kasalanan niyo, mapapahamak din kayo. Na para bang sinasabi ng Panginoon, huwag niyo silang pakialaman. Tingnan ninyo yung sarili niyo. Di ba't yun din man ang sabi niya, bago mo tingnan ang puwing sa mata ng kapwa mo, tingnan mo muna, baka may tahilan sa iyong mga mata. Mind your own business. Sapagkat lahat tayo makasalanan at kailangang magbago. Huwag nating iisipin, mas mabuti tayo kaysa iba. Sapagkat that will give us a false notion or belief na tayo mabuti nang talaga. Ikinukumpara kasi natin ang ating sarili sa iba. Sa alam nating masama talaga, lalabas nga tayong mabuti. Pero hindi nga ba't ang sabi ng ating Panginoon, sino ba ang tunay na mabuti kundi ang Diyos? Kaya kung para malaman natin kung tunay tayong mabuti, ikumpara natin ang ating sarili, hindi sa ating kapwa, kundi sa Diyos. At kapag kinumpara natin ang ating sarili sa Diyos, we will realize we also need repentance sapagkat makasalanan din tayo. Sinasabi dito ni Kristo na yung nangyari sa mga pinapatay ni Pilato, nangyari sa natabunan ng tore ng Siloe, pwede rin mangyari sa atin. Sapagkat naririto tayo sa mundo na marami talagang problema. Pwede tayong maaksidente, pwede tayong patayin, pwede tayong magkasakit. Kaya't ibinabaling ng Panginoon sa sarili natin ang ating atensyon. Tingnan mo ang sarili mo, tingnan ko sarili ko. Sakali bang mamatay ako mamaya, mamatay tayo mamaya, handa na ba tayo? Sinasabi ng Panginoon sa atin na may mas matinding kamatayan kaysa sa maaksidente ka, patayin ka, magkasakit ako, mahirapan ako. Ang mas matinding kamatayan kaysa dyan ay ang mamatay tayo sa pagkakasala. Kaya yung ebanghelyong ito, this is not about
Jesus answering the problem of good and evil, or answering the problem about the evil in this world. Why do bad things happen to good people? Hindi ito ang mensahe, hindi ito ang sinasagot niya. Our gospel reading for today is a call for repentance for each and every one of us. Tayong lahat ito, sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Kaya nga, sa totoo lang, kapag mayroong tao na nagkaroon ng matinding problema, dapat ang maging tanong natin ay hindi, bakit kaya siya nagkasakit? Bakit kaya siya na-aksidente? Bakit kaya siya pinatay? Bakit kaya may pangit na nangyari sa kanya? Ang dapat na maging tanong natin sa totoo lang, base sa linya ng diskusyon sa Ebanghelyo na pinapaalala sa atin ng Panginoon na lahat tayo makasalanan, dapat ang mas maging tanong natin ay, bakit hindi kaya ako? Bakit hindi ako yung nagkasakit? Bakit hindi ako yung pinatay? Bakit hindi ako yung namatay? In as much as pwede talaga sa ating mangyayari lahat yan. Regardless kung tayo'y nagpapakabuti at nagpapakasama, at kahit sabihin natin tayo nagpapakabuti, o hindi ba't sinasabi ng Biblia na ang mga kabutihan ginagawa natin ay parang mga basahan lang, hindi talaga tayo mabuti. Dapat maisip natin lagi iyon na tayo'y binibigyan lamang ng awa ng Panginoon kung bakit safe tayo ngayon, kung bakit nabubuhay tayo ngayon, pero hindi ganito habang panahon. O hindi ba't sabi ni Juan Bautista, ang palakol ay nakaamba na. Nakaamba na. Na kung i-relate natin sa Ebanghelyo, ayun yung sinasabi dito, puputulin ko na po ba? Teka muna, bigyan muna natin ng tsansa. Yun. Pero hindi forever yung tsansa. I don't know if I'm coming across with you. Kasi kahit ako, na pari na, ang tanong para sa akin ay, nagpapakabuti na ba talaga? May personal na ba akong relasyon sa Diyos? Kasi hindi porke wala akong ginagawang masama, ay mabuti na akong talaga. Hindi porke nagmimisa ako, nagdarasal ako, nagro-rosaryo ko araw-araw, ay mabuti. Hindi. Marami tayong dapat tingnan. At sa habang nabubuhay tayo, nandun pa rin sigurado ang kasalanan. At araw-araw dapat nating tinatalikuran niya. Kaya sana pakaisipin natin ito. Huwag nating sasayangin ang araw-araw na ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay makapagbago. At sana araw-araw, lalo pat kung safe tayo, kung buhay tayo, kung malusog tayo, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos. Pero lagi nating iisipin din na hindi habang panahon ganito tayo. Dahil hindi naman ang buhay ay laging okay, laging walang problema. Darating at darating ang pagkakataon ng problema dahil nabubuhay tayo sa mundong ito at hindi ito ang tunay nating tahanan. Kaya kaakibat ng pasasalamat ay ang laging paghingi ng tawad at laging pagkabago. Ito sana hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat. Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat. Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang sampo. Diringgin ng Diyos ang Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makita na bawat araw ng aking buhay ay isang magandang pagkakataon para ako'y makapagbago, para matalikdan ko ang mga kasalanan ko, para ako'y mas kumapit sa iyo,
para mas magkaroon ako ng malalim na pakikipag-ugnayan sa iyo. Huwag nawa akong maging kumpiyansa na ang lahat ay okay sa akin, lalo pat kung kulang pa ako talaga. Tulungan mo po akong makita ang mga dapat ko pang improve sa sarili ko. Tulungan mo akong makita ang mga kasalanan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagintapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, ngayong ang mahal na Birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag na itong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bakot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, malanang sa langit. Sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
sama. Hiniling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayo-sayo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos, Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sisiyahan kung walang pagmamahal, kakibat ng dibdib. Anong mapapala ng tao sa lupa, di tulad sa kabila, kapiling ng lumikha.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa mahal na birhen na pagtulad namin sa Kaniya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga binibigay na tulong, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Salamat po sa pagtulong niyo, sapagkat malaking tulong yung mga ibinibigay niyo sa pagkapagawa natin ngayon ng mga chapels. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. The Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Send people out to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Salamat po.